sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. 16-man training pool ni Gilas Pilipinas National Coach Tab Baldwin. Kumpleto na. Pilipinas magsisilbing host ng 2017 FIBA 3x3 World Championship. Calvin Abueva led Team Manila North. Nakasungkit ng ticket patungong FIBA 3x3 World Championship sa UAE sa Oktubre. Swimmer Josh Hall naabot ang Olympic B-cut sa men's 100-meter breaststroke sa FINA World Championship sa Russia. De La Salle Green Archers pasok na sa quarterfinal ng Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. American golfer Troy Merritt, kampiyon sa Quicken Loans National sa Gainesville, Virginia. Top seed John Eisner, kumumpleto ng 3-peat sa Atlanta Tennis Open sa Georgia. At 2015 Community Shield Trophy, napasa kamay ng English Premier Club na Arsenal Gunners. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Magkahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, kumpleto na ang 16-man training pool ni Gilas Pilipinas National Head Coach Tab Baldwin. At kahit pa may iniindang injury sa magkabilang paa, napasama pa rin sa listahan si two-time PBA MVP Junmar Fajardo. Gayon din ang nag-beg off na si veteran point guard L.A. Tenorio. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Naniniwala ang isang dating national cager na makakaya pa rin makipagsabayan ng Gilas Pilipinas team sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Ito'y kahit pa nag-beg off ang ilan sa mga orihinal na miyembro ng pambansang koponan. Ayon kay Rain or Shine Elasto Painter shooting guard Jeff Chan, tiwala siya na sa pamumuno ni National Coach Tab Baldwin ay maduduplika o di kaya'y may higitan pa ng Gilas Pilipinas ang silver medal finish sa FIBA Asia Tournament noong 2013. I think kaya naman. Kung andun lang yung ibigay lang nila lahat, maglaro sila all out, bigay nila yung puso nila. Like, laging sinasabi natin, di ba? Laban, puso, mga ganon. So, may positive na sila, bigay lang nila. I think kaya naman nila gawin yun. Bigay lang nila, pag-aralan nila mabuti din yung mga kalaban, and masarap paglaro sa international kasi talagang nire-represent yung country at yung buong Pilipinas sa likod mo. So, ibigay lang nila ang best nila pag naglaro sila. Dagdag pa ni Chan, malaking bentahe para sa national team ang angking bilis ng mga players sa Gilas roster tulad ni na point guard Terence Romeo at forward Calvin Abueva. Siguro, yung speed, no? Kasi like si Terence, si Calvin, problem lang yung kapalit, yung kasunod, diba? So, hopefully makakuha pa sila ng malaki din na makakatulong kasi alam natin yung like China, Iran, malaki yun eh. Diba? Hindi naman siguro baka may rapan din yung import natin at si Andre. So, kailangan natin mga backup. Kanina ay pinangalanan na ng national coaching staff ang 16-man Gilas Pilipinas training pool at ito ay binubuo ni na Jason Castro, Ranidel de Ocampo, Matt Ganuelas Rosser, Kelly Williams, Asi Taulava, Terence Romeo, Aldrich Ramos, Gary David, JC Intal, Gabe Norwood, Dondon Ontiveros, Calvin Abueva, Sunny Thos, Junmar Fajardo, L.A. Tenorio at Mark Pingris. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, naghahanap na ng mas malaking venue ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Ito ay para sa hosting ng bansa sa FIBA 3x3 World Championship sa taong 2017. May report si Ms. Arian Malyari. Pilipinas ang tatayong punong abala ng 2017 FIBA 3x3 World Championship. Ito ang ibinunyag basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan matapos ang matagumpay na staging ng two-day Manila Masters nitong weekend. Ayon kay Pangilinan,
Preparasyon para sa hosting ng 2017 edition ang lahat ng 3x3 basketball activities na idinaos sa bansa. 2017, we will host yung World 3x3 Championship. Alright. This year, diba, sa Dubai, o Abu Dhabi yata. Abu Dhabi, yes. Abu Dhabi, tapos 16, di ba lang, but 17, Manila will host it. We're going to do this an annual thing if possible. Yes, we are very committed to FIBA. Samantala, ibinalita naman ni SBP Deputy Executive Director Bernie Atienza na naghahanap na sila ng mas malaking venue para sa hosting ng 2017 FIBA 3x3 World Championship. They were ecstatic since day one. Now they're talking about, of course, the World Championships that in passing, they want us to host in 2017. That's something to look forward to. I'm sure mag-push, ma-excite din yung mga taong bayan, countrymen natin. No? We have already started talking about looking for a bigger place. Maybe not a mall, maybe an arena or a stadium. But nothing is final until we deal with FIBA. Bukod sa 2017 FIBA 3x3 World Championship, nagbibid rin ang Pilipinas para sa hosting ng 2019 FIBA World Cup. Para sa PTV Sports, Aryan Malgari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nakakuha naman ng pwesto sa FIBA 3x3 World Championship sa Oktubre ang Calvin Abueva-led Team Manila North. Ito'y matapos na makarating sila sa finals ng Manila Masters event kahapon. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Nakasungkit ng tiket patungong FIBA 3x3 World Championship sa UAE sa Oktubre ang Team Manila North. Ito'y matapos runner-up finish sa Manila Masters sa Robinsons Place sa Maynila kahapon. Unang pinatalsik ng Manila North ang defending champion Manila West 21-18 sa semifinals. Bago sila yumukod sa reigning world champion Novi Sad Al-Wada ng UAE, 14-21 sa finals. Ang Manila North squad ay binubuo ni na PBA catchers Calvin Abueva, Vic Manuel at Carl Dehesa, gayon din ni pro-bound Troy Rosario. Ginawa lang namin yung amin na maglaro. Kasi, siyempre, nakakaano naman na hindi natin makuha yung championship dito. Then, nagpapasab naman kami na pinakita namin yung aming game, aming strength sa paglalaro na dito sa 3-on-3 para sa darating na world. Pang-iba to sa lahat ng mga naging experience ko sa paglalaro. Sobrang bilis ng pace, saka yung physicality, sobra. Sa totoo lang, halos 2 weeks lang yata kami na complete na nag-practice. So yung conditioning parang hindi pa kami nakukompleto. Yung shooting namin, halos puro loob kami. Minsan malalaki din yung mga kalaban. Tsaka minsan shooter din yung mga kalaban namin. Yung depensa, okay lang eh. Tsaka hustle lang naman yung puhunan namin. Kaya kami nakarating dito eh. Naglalaro ako sa PBA, di ba? Kailangan daling ko din dito eh. Para hindi ako magmumukhang toto. Sa PBA, talagang yung laro ko sa ilalim, physical, ganon. So, nadala ko dito. Being able to represent the Philippines in an international tournament was the number one motivation. I've always wanted to, represent the Philippines in whatever platform. So it's been a fun experience. Samantala, si Manila West Team Captain Terrence Romeo naman ang nahirang na Manila Masters Most Valuable Player at 3-point shootout champion. Habang si Ray Guevara naman ang namayani sa slam dunk contest. Nagpapasalamat din ako na ako yung napili nila. Maraming mga experience na pwedeng ma-develop yung game ko eh. Especially nandun din yung 5-on-5, yung paglalaro lang sa mga labas-labas, yun, malaking tulong yun. Tsaka siyempre yung 3-on-3, sobrang mataas yung confidence na binibigay nila sa mga players na naglalaro sa 3-on-3. Siyempre, parang napakalaking dagdag nito kasi mahirap eh. Hindi madaling makapanalo dito.
susunod na dadayuhin ng FIBA 3x3 World Tour ay ang Prague, Czech Republic sa darating na weekend. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Isang quality opponent ang inihahanda para sa susunod na pagsampa sa ring ni Pinoy knockout artist Bernabe Concepcion. Ito iba tapos sa patulugin niya sa second round si Tanzanian rival Zuma Fundi noong Biyernes ng gabi. Narito ang report ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Huling nagpamalas ng bangis sa ibabaw ng ring si two-time world title challenger Bernabe Concepcion sa WBO Oriental Super Bantamweight Championship na sinagawa sa Cuneta Astrodome sa Pasay City noong Biyernes ng gabi. 2 rounds lamang ang itinagal ni Tanzanian rival Zuma Fundi. Matapos naabutin siya ng solid right straight ni Concepcion, dominadong mas komportable siyang lumaban sa 122-pound weight class kumpara sa dating mas mabigat na featherweight division. Pagkakaiba. Malaki po yung pagkakaiba kasi yung mga nakakalabang po sa featherweight nung kapanahonan nila Juan Malupes, medyo malalaki, matatangkad, mahaba yung kamay. So, nahihirapan po talaga ako sa ganun. Kaya ko naman po pala na bumaba ng 122. Kaya sa ngayon po, sa 122, mas komportable ako. Samantala, binalita naman ng manager ni Concepcion na si Ryan Gabriel na isang quality matchup ang ikakasa nila para sa 27-year-old Vira Catanduanes Pride sa kanilang susunod na promotion. Ito ay upang masukat umano nila ang ni Concepcion pagdating sa pagsabak muli para sa world title. Isa sa mga potensyal na kalaban ni Concepcion ay si fellow former world title challenger Chris Avalos ng Estados Unidos. At ang napipisil po namin na kalaban this coming October ay si Chris Avalos na tumalo po kay Darian Francisco. So ang isip namin sa plano kay Abe, kailangan namin ibalik si Abe at kailangan namin kumuha ng magagaling na kalaban para mapatunayan ni Abe na nandiyan pa siya. Si Concepcion ay 2 beses nang nabigo sa kanyang asam na maagaw ang World Featherweight crown. Una ay nang yumukod siya via disqualification kay American Steven Luevano noong 2009 at ang ikalawa naman ay nang lumasap siya ng second round stoppage loss kontra Juan Manuel Lopez ng Puerto Rico noong 2010. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Sa volleyball, pasok na ang De La Salle Green Archers sa quarterfinals ng Collegiate ng Spikers Turf. Sa pangunguna ni Ray Mark Wu at John R.J. Onya na humataw ng pinagsamang 31 points, dinomina ng De La Salle ang College of St. Benilde Blazers 25-18, 25-19, 17-25 at 25-15 kanina upang maingat ang kanilang record sa 3 wins and 1 loss sa Group B standings. Bukod kina Wu at Onya, kuminang rin parang sa Green Archers sina Jerian Bacon at Mike Anthony Frey na tumikada ng pinagsamang 18 markers habang nabaliwala naman ang game-high 20 points ni Blazers spiker Jadvic de Guzman. Naging maigting ang sagupan ng 2 teams kung saan nakakuha lamang ng 2 puntos na bentahe sa Spikers o sa Spikes ang Green Archers at 1 puntos naman sa blocking department. Ang muling asignatura ng De La Salle sa group preliminaries ay kontra UP Fighting Maroons at ang kanilang engkwentro ay tinakda sa susunod na Miyerkules. Swimmer Josh Hall, pasok sa Olympic B-Cut sa men's 100-meter stroke event ng FINA World Championship sa Russia. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Patuloy ang paghahanda ni former National University Bulldog star center Troy Rosario para sa kanya nalapit na pagpasok sa PBA. At dahil nagpamalas ang impresibong performance
Sa nakalipas sa Singapore SEA Games, marami ang umuhula na mahihirang si Rosario bilang second overall pick sa PBA Rookie Draft sa Agosto 23. Narito ang report ni Ms. Ann Camua Viñas ng Sports Radio 918. Aminado si former National University Bulldog superstar Troy Rosario na malaking tulong sa kanyang katatapos na stint sa FIBA World Tour Manila Masters 3x3 event. Ito'y kahit pa yumukod sila sa Serbian squad na Novi Sad 21-14 sa championship match kahapon. Ayon kay Rosario, ang lahat ng basketball activities niya ngayon ay nakatuon sa preparasyon para sa kanyang pagpasok sa PBA. Kasama ni Rosario sa Manila North team na nakarating sa finals ng Manila Masters ay sina PBA Cagers, Calvin Abueva, Vic Manuel at Carl Tejeza. Sarap maglaro kaya para sa bansa. Sobrang dami ng experience ko na sa international games. Depende na rin siguro ako sa maglaro. Kasi yan ako na magkakato. May pakita yung skills ko. Tsaka hindi ko naman sila sa trust bibigay nila sa akin. At bagamat naging pisikal ang mga laro sa Manila Masters, hindi naman itinanggi ni Rosario na malayo pa ito kumpara sa matinding banggaan sa PBA. Sana yung laro ko dito, yun na, madala ko sa PBA. Kasi isang malaking learning experience ito sa akin eh. Kasi yun na, yung physicality, saka yung smartness ng mga play. Ayun, sana maging handa na ako sa mga ganito pagdating sa PBA. Sa ngayon ay nakikihalubilo si Rosario sa team practice ng Gilas Pilipinas Pool na naghahanda para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Ann Camua Viñas, Sports Radio 918. Samantala, posibleng pumasok naman sa player swapping ang San Miguel Beermen. Ito'y sakaling makatanggap sila ng magandang offer mula sa ibang teams. May report si Haji. Bukas ang San Miguel Beer Management sa posibilidad na maglagay ng mga players sa trading block. Ito'y sa kabila ng pagkopo nila ng 2 titulo sa nakalipas na season ng PBA. Ayon kay Head Coach Leo Austria, kapag may magandang offer mula sa ibang teams ay hindi malayong pumasok sila sa player swapping. Halimbawa, isang player namin, makukuha mo yung magaling isang player sa kabila, okay dyan, so why not? Pero I don't think na mangyayari na dahil bawat din naman ay gusto nila na bakasyon din nila. So bakit mo ipapalit? Unless na mas kailangan mo itong position ito. Halimbawa, forward ito, ipapalit mo isang defensive player, pwede mangyari yung mga ganon, stopper, ganyan. Pero as of now, I don't think na bibigyan ka ng kalaban mo na ng pagkakataon na lumakas yung team mo. Pero aminado si Austria na kung siya ang masusunod ay wala na siyang balak na magbalasa ng roster. Lagi ka mag-upgrade dahil alam mo naman ang player ay come and go rin yan dahil hindi naman pwedeng lifetime ka na sa team mo. Dahil kailangan pag-aralan mo mabuti yun dahil or else baka abutin ka na sa iyo tanda yung mga player. So, dapat nag-iisukan para ma-sustain mo yung yung energy, yung talent, yung power ng team. Hindi pwedeng habang panahon na magkakasama. But as of now, wala kami ginagalaw sa team namin. But hindi natin alam kung ano mangyayari. Sabi ko nga, ay kung lagi may available na a better player in your team, so why not? Ganyan. Pero as of now, nakafocus ako sa core ng team ko. Sa ngayon, karamihan sa mga players ng San Miguel Beer ay may expiring contracts. Pero naniniwala si Austria na kaparehong line-up pa rin ang kanilang ipaparada sa season opening All-Filipino Conference sa Oktubre. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa collegiate basketball, magpapahinga naman sa basketball-related activities si De La Salle Green Archers star slotman Arnold Van Opstal. Ito'y dahil kasalukuyan pa siyang binabagabag ng Achilles injury na naging dahilan rin para hindi matuloy ang kanyang planong paglahok sa PBA Rookie Draft. Narito ang report ni Ms. Judith Caringal, Radio 918.
Tanggap ng De La Salle Green Archers coaching staff ang pagkawala sa kanilang roster ni Center Arnold Van Opstal. Ayon kay head coach Juno Sauler, naiintindihan niya ang desisyon ni Van Opstal na magpahinga muna sa basketball ngayong taon para makarecover siya ng husto mula sa Achilles injury. May isang season pa sana sa UAAP si Van Opstal at pwede rin sana siyang lumahok sa paparating na PBA draft. Pero dahil sa nasabing injury, ay mas minabuti ng 6'9" slotman na palampasin ang dalawang events. He wants to prioritize getting healthy to make sure yung maayos yung dating injury niya, which is yung Achilles heel niya. So he's trying to focus on his rehab at the same time when he's 100% healthy. He plans to train also in different camps in the US. And it will take him maybe 4 to 6 months before he gets fully healthy by the time tapos ng UAE. Samantala, sa mga susunod na araw ay inaasahang papangalanan na ni Sauler ang final roster ng Green Archers sa kampanya sa season 78 ng UAAP. Yes, as of now, we practice daily. This week, we're starting also to look for teams na pwede namin makatune up para mag-gauge na rin namin kung saan kami. As of now, siguro mga around 8 to 10 rookies ang nagtatry out para makapasok sa... Ang men's basketball tournament ng UAAP ay opisyal na bubuksan sa Setyembre 5. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa swimming, nagpamalas ang lakas si national tanker Josh Hall sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa FINA World Championship sa Kazan, Russia. Nahigitan ni Hall ang Olympic Selection Time B sa men's 100-meter breaststroke matapos na magsumite siya ng clocking na 1 minute and 2.40 seconds sa preliminary heat kahapon. Tumapos sa pang-41 si Hall sa 77 swimmers na lumangoy sa nasabing event. Sasamahan ni Hall sa Olympic B cut sina fellow national swimmers Jasmine Alcalde at Jesse King Lacuna. Kuminang naman sa nakalipas sa Singapore SEA Games. Ang Olympic cut ay wala pang katiyakan na mabibigyan ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Hindi tulad ng Olympic A na automatikong pasok na sa quadrennial showpiece. Samantalang planchado na ang lahat para sa pagdaraos ng Asian Para Triathlon Championships sa Subic Bay Freeport sa Olongapo City sa susunod na linggo. At ang mamumuno sa kampanya ng 5-man national team sa one-day event ay si 2014 gold medalist Sixto Ducay. May report si Ms. Arian Malyari. Nasa 30 para-triathletes mula sa 7 mga bansa ang inaasahang magpapartisipa sa Asian Para-Triathlon Championships sa Subic Bay Freeport sa Olongapo City sa Agosto 16. Ilan sa mga special disabilities na tampok sa event ay ang wheelchair users, amputees at visually impaired athletes. Sa panayam ng PTV Sports, nagpahayag ng excitement si Triathlon Association of the Philippines President Tom Carrasco sa kanilang nalalapit na host event. It's going to be exciting because may mga bulag. Now you will see how the blind will do triathlon. So you better watch the game 16. Come to Subic. Ibinalita rin ni Carrasco na magsisilbing qualifier para sa 2016 Rio Paralympic Games, ang Subic Bay Showpiece. Paralympic points. Magkaroon tayo ng Filipino Paralympic. Kasi ang para-triathlon will be in the 2016 Paralympics in Rio. After the regular Olympics, Summer Olympics, susunod mga about 2 months Paralympics naman. Si Sixto Ducay ang inaasahang mamumuno sa kampanya ng 5-man national para-triathlon team sa Asian Meet, kung saan makakatapat nila ang mga bigating counterparts mula sa mga bansang Japan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Kyrgyzstan at South Korea. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Top seed John Eisner, kumumpleto ng 3-peat sa Atlanta Tennis Open sa Georgia. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Opisyal na magsusuot ng Dallas Mavericks uniform sa susunod ng season ng National Basketball Association o NBA si first-round draft pick Justin Anderson. Ito'y matapos na pumirman siya ng kontrata sa koponan nitong weekend. Sa ilalim ng kasunduan, tatanggap si Anderson ng sweldong $2.5 million sa susunod na 2 seasons at may team option naman ang Mavericks sa 3rd at 4th years ng deal. Ang 6'6" swingman ay hinugot ng Mavericks bilang 21st overall pick sa nakalipas sa NBA rookie draft at siya nag-average ng 17.5 points, 4.2 rebounds at 1.25 or 1.5 assists sa loob ng 6 na games sa Summer League. Samantala, ng iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Pinagharian ni Troy Merritt ang 2015 Quicken Loans National Golf Championship sa Gainesville, Virginia. Kanina ay pumalo ang 29-year-old American na 4 under 67 sa final round upang magwagi siya ng 3 shots laban sa compatriot na si Ricky Fowler. Tumapos sa third placer naman si David Lingmert ng Sweden, 4 strokes adrift. Kasalo sa liderato papasok sa huling araw ng kompetisyon, inangkin ni Merritt ang titulo sa pamamagitan ng paghataw ng 2 birdie sa kanyang huling 3 holes. Kabilang narito ang isang 35-footer sa 18th and final green. Siya ay nagsumite ng 4-day aggregate score na 18 under 266 sa Roger Trent Jones Golf Course at naibusan niya ang top prize na $1.2 million. Ito ang kauna-unahang PGA Tour title para kay Merritt. Sa tennis, kumompleto ng 3-peat sa Atlanta Open sa Georgia si top seed John Isner ng Amerika. Ito'y matapos na dumating 5th seed Marcos Bagdatis ng Cyprus, 6-3 at 6-3 sa finals kanina. 3 beses na nakabreak sa laban si Isner at sinelyo niya ang panalo ng sumadsad sa net ang forehand ng Cypriot opponent sa final point ng match. Ito ang pang-10 career singles title para kay Isner. Sa tennis pa rin, kumupo ng ikalawang titulo sa Hamburg Open sa Germany si top seed Rafael Nadal. Ito'y matapos sa daigin niyang championship opponent na si 8th seed Fabio Fognini ng Italy, 7-5 at 7-5 kagabi. Nagpalitan muna ng service breaks ang dalawang tennister sa unang 4 na games ng opening set bago dinomina ni Nadal ang laban. Nangailangan ng 10th ranked Spaniard ng 2 oras at 34 na minuto para maisubi ang kanyang ikatlong ATP Tour singles title ngayong season. At sa football, malakas na sinimula ng Arsenal Gunners ang kanilang kampanya sa English Premier League ngayong season. Kagabi ay ginulantang ng Arsenal ang Chelsea Blues 1-0 upang maaga silang makisalo sa liderato ng liga. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay winger Alex Oxlade-Chamberlain at ito ay nagawa niya sa 24th minute. Dahil sa panalo sa curtain raiser ng season opener, napasakamay ng Arsenal ang 2015 Community Shield Trophy. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, dapat pa bang maglaro para sa Gilas Pilipinas team sina PBA superstars Junmar Fajardo, Mark Pingris at L.A. Tenorio? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Babalik ang PTV Sports. Ay, good evening. Yes. Haji po. Alright, at yung kanina nakita niyo na yung ating question of the day. Siguro may basahin pa one more time. Alright, ang question of the day natin is, dapat pa bang maglaro para sa Gilas Pilipinas team sina PBA superstars Junmar Fajardo, L.A. Tenorio at Mark Pingris? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yun. Yan, okay. At ang ating pong mobile phone number, 0936-537-9349. Alright, at pwede rin siguro nyo isama yung Polly, Jeff Chan, yung mga mainstay na nawala, Larry Fonasher. Larry Fonasher naman kasi nag-beg off na rin ng hulihan eh. Sa February.
O sige, basa muna tayo. Mukhang marami tayong babasahin. Yes, from John Martin Murillo Panis, sabi niya, oo naman, kasi may experiences sila. Diba, mas lalo na si Ping, may puso siya maglaro. Si Fajardo, yung size niya talaga, kailangan improve na talaga siya sa Si LA naman, pwede na ring magaling din yan. Babati naman ako sa family ko, si Papa Timoteo at Marilyn, mga kapatid ko, si Tema, Joe, Tere at Jen. Salamat PTV Sports, more power po. From Mark Moral, oo naman, sapagkat sila yung mas maraming experience kaysa sa mga bagong player na dinagdag ni Coach Tab. Hi ate, magpa-FS naman please. Sure. FS naman daw. From Abdul Tupuramid na Gisaram, sabi niya, may bagong team mga yan, Iwas Pilipinas. Oy. Okay. Iwas Pilipinas. From Kenneth Gonzaga, syempre naman, Idol Dennis, kailan ba titikim ng hotdog si Dylan? Star Dylan Ababu of Barako. The Star of Barako. Nasa US ata na yung nakausap ko last time. Pero smile lang si Dylan. Yeah. Dylan Ababu. Sino yun? Sino tanong niyo yun? Si Kenneth. Kenneth Gonzaga. Kenneth. Ano yun? Yeah. From Danilo Mirabueno Toldane, sabi niya, syempre, mukhang mas malakas nga ang Gilas ngayon eh. Babati po lahat ng mga taga-Tagig at mga kaibigan ko na sila Abiling Untalan, Raymart Belgado, Mark Kahanap at Jerome Belgado. Maraming salamat po. #PTV Sports Solid. Ayan. Salamat po. From Luis Gabriel de la Cruz. Oo naman, dapat kasi sila ang ilan sa mga magagaling sa PBA. Malaking percent din mawawala sa Gilas kung wala sila. O sige, try natin yung caller gamit ang ating mic. Sabi na isa kanina, mas malakas daw yung Gilas ngayon. Meron ako nakausap na sports analyst. Nakukulangan! Sila. Nakukulangan siya sa isinend na lineup. May something. Sige. Bukas subukan natin yan. Subukan natin ang ating caller. Hello, good evening, PTV Sports. Hello, good evening. Yes. Pangalan, boss? Andy Batik po, Pililia Rizal. Andy. Pililia Rizal. Andy! Anong sagot mo sa atin? Alam mo yung question of the day, Andy? Yes, okay. Opo. Yes, opo. Alam mo sigurado. Po, dapat pong masama ng veterans player na si Martin Ruiz, si Gilmar Pangaldo at saka si Ellen Tenorio. Malaking kawalan po kung mawawala sila sa lineup ng Gilas. Ayun, sige. Pero yun nga, si LA kasi sabi niya, pagod na siya. Yun na nga. Kung ikaw ba tatanungin, Boss Andy, kahit na may fatigue issue si LA, tapos si Junmar naman may plantar fasciitis sa both feet niya, palagay mo, kailangan pa rin sila sa Gilas? Tingnan natin kung yung recovery period na baka sakali, in due time, makahabol si Junmar Pacto, lalo na si Junmar Pacto. Okay, yung gusto ni LA Tenorio, nire-respeto natin yan. Okay lang naman yun. Marami naman tayong pampalit kay LA eh. Pero in the case of Junmar Pacto, kailangan natin yung big man sa lineup ng Gilas Pilipinas. Kaya napakahalaga ni Junmar. Asitaw Lava? Asitaw Lava, proven na siya. Malakas, may puso rin, at saka pero mas sabihin ko, hilig na si Junmar Pacto para sa Asia. Junmar talaga. Junmar. Kahit na, Andy, merong Sanitos. Yun. Isa pa yun, si Sunny. Sanitos, okay. He's also a good player. Magaling naman talaga si analyst tayo. Pero talagang iba ang Junmar Pacto eh. Junmar pa rin? MVP. Aba, kahit naman. Yung edad ni Junmar Pacto, at his young age, nakita na natin yung improvement sa kanyang laro. At sa mga darating sa paglalaro ng Gilas Pilipinas, kakailanganin pa natin siya. Dahil batang-bata nga eh. Batang-bata, 25. Mas mag-improve pa sa darating na panahon ang kanyang magiging laro. Thank you po. Ay, pero may point talaga. May tanong pa, Andy? Wala na po. Nais ko lang pong gatiin ang aking
at sana dumaling sa kanyang ramdaman. Ay, sige. Get well soon, ma'am. This is ni Mr. Andy. Alright, thank you, Andy. Thank you po sa inyong tatlo. Yeah. Andy na Pinilla Rizal na talaga namang umaanalista. Oo, pero maganda naman yung kanyang ano. Maganda yung point niya. Sige, basa tayo. From Andiyan pa pala si Andy. Ito, basahin ko lang to galing kay Carlwin Espuerza. Oo naman, dapat pa kasi inaasahan sila na nakakarami. Pero kung ayaw nila o kung ayaw silang payagan ng may hawak sa kanila, yun ang mahirap doon. #Puso 2019. Okay, sige. Basa pa. Ayan. From Luis Gabriel de la Cruz. Sabi niya, oo naman. Dapat kasi... Si ano na tayo? Villanueva, Austria na lang. Sabi niya, syempre naman kasi nakipaglaro na sila, kaya kailangan natin ang mga tulad nila, lalo si Fajardo. Pero kung di naman pwede sila, maghanap kaagad ng kapalit nila. From Justin Bastasa. Pwede na din, mabuti na yan at makapag-try naman tayo ng ibang players. Baka may pakita nila kaysa yung nakaraang Gilas. From Jimwell Akel Macabante de la Cruz. Sabi niya, pwede. Simple. From Arnel Lazaro Macedonio, kung gusto pa nila, edi sige. Pero kung ayaw nila, wag pilitin. Ika nga sa kanta, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, palaging merong paraan. Kanta nga. Okay. From Lorenzo Ballesteros Castillo, dapat maglaro lalo na si Fajardo. Pero wala tayong magagawa kung injured yung player o ayaw payagan ng mother team. Sana meron tayong team na binubuo para sa Gilas para hindi na maghiram ng mga players. Yan. Ako tingin ko lang dyan, makakabuo tayo ng mas competitive na team compared to 2013. Basa ko yun. Kasi yung 2013, naturalize natin si Kuya Marcus Dautin. Magaling, Kuya. Pero may Andre Blatch na tayo ngayon di ba? Tapos, Junmar, makakatulong naman. Pero tingin ko naman yung time niya, kakainin din ni Andre. So, ang kailangan ni Andre, someone who will give him yung rest na kailangan niya. Pwede na yung Asi tsaka Sanitos. Tapos yung Asitos, pwede rin mag-4. Pwede. Diba? LA, I think valid yung kay LA. Matagal na nga siya naglalaro. No? Tapos sino pa isa natin? Sino pa isa? Junmar, LA. Pingris. Yun, malaking kawalan yun. Pero yun nga, nasa bakasyon ngayon ang alam ko, August pa ata yung balik. Kailangan na ng tab na ngayon nga magsimula na yung practice. Oo, kasi yung ibang teams niya pinaghahandaan na yung FIBA Asia Mets. Hindi basta-basta. Pero hindi kaya fit din si Junmar Fajardo na maging sub. Like, kung nagpapahinga si Andre Blatch, si Junmar nilalagay doon. Pwede rin naman, pwede rin. Pero alam mo, hindi pa tested si Junmar, Remember that, Dahil nung FIBA Asia, hindi naman talaga siya nagamit. Yes. Nung FIBA World, hindi rin masyado. Nung Asian Games, hindi rin masyado. Kahit paano si Asi, nakakailang Asian Games na yan, nakakailang national team na yan, di ba? And I think sanity. Kasi iba yung international sa PBA. Kasi remember, si Junmar naglalaro 35 minutes. Sa local? Oo, dito sa PBA, baka dun sa FIBA Asia, baka mga 12, 15 at most dahil meron nga tayong Andre. Hindi naman ako coach, pero... Oo, yun lang yung palagay natin. Pero kailangan din natin ng fresher legs. Kailangan ng fresher legs. Kasi kung may iniinda siya sa paa niya, both, actually, dalawang paa nga yata sa may plantar fasciitis, hindi mo pwedeng pilitin. Tsaka hindi siya makakapag-perform to the best of his ability. Mahirap. From Oliver Valencia, sabi niya, oo naman, malaki yung maitutulong nila sa Gilas, lalo sa mga bagong member ng Gilas 3.0. Kabati po sa family ko na nasa Davao City. Yan. Tanong dyan, player ba talaga problema? Management pa talaga? Di ba coach? Question mark. Ay, bago na. Andali, Ano yan? Sige. Hindi, ibig sabihin kasi yung coach, iba yung Chot Reyes nun di ba? Iba yung niya FIBA World and FIBA Asia. Coach Reyes. Hello, good evening. Hello po, good evening po. Hi. Saan pong pangalan nila? Si Jim po. Sino? Jim. Jim
Judy po, Judy. Judy is a boy. Yeah. Hey, Judy. Judy, mainitin ba ulo mo? Mainitin ba ulo mo? Hindi po. Hindi naman. Mayabang ka ba? What? Mayabang ka ba? Hindi naman. Nagko-coach ka ba? Hey. Yes. Ay, nagko-coach ka? Seryoso? Apo. Saan? Football po. Saan? Football, okay. Askal. Yes po. Very good. Okay. So, Askal coach, ano mo sasabi mo sa Gilas? Bakit wala yung ibang dating player? Sino in particular? Asban? Oli. Japet. Por qué? Sino pa? Jeff Chan. Ayaw nang sabihin kung bakit. Si Japet Aguilar naman, parang na-dislocate yata yung bali yung pinky finger niya. Mukhang hindi naman Photoshop yung Nakita ko sa Instagram, talagang naka-dislocate eh. Polly naman, nasa US, di ba? Hindi ako nagkakamali. Saka bakit si Romeo nandun? Bakit si Romeo nandun? Bakit hindi ka ba pabor kay Terence Romeo na masali doon ka Judy? Hindi, buhay Ganun ba? Malay mo. Shootout King? Hindi, kasi wala ko na isagot. Shootout King, Hindi. Sino gusto mo? Kung ayaw mo si Terence Romeo. Yun na lang. Si Lassiter dapat. Marshall Lassiter. Super Marshall. Okay. Sino pa? Kung medyo may problema si Marshall. Si Arwin, dapat natin din. Arwin Santos. Kaya lang, hindi naman guardia. Kaya lang, ayaw naman yun ng coach. Dahil nagkasagutan sila nung laban ng Token Tech. Pero sabi naman ni Coach Tab, nung game na yon, na okay na sila, tapos na. Sa loob lang naman ng playing court. Minsan kasi, hindi nila naintindihan yung kultura natin, di ba? Coach? Dahil sa mga foreigner kasi, mga Amerikano, pag nag-dunk ka, medyo tapos na yung game, tamba ka na, parang sa kanila. Bastos. Insulto. Sa atin, hanggat may game, pag dumadakdak, natutuwa yung mga tao. Diba? Kanya-kanyang yan Tuloy-tuloy lang. Oo. Diba, Coach? Ayun na ba talaga? Dapat na hindi ko yung lineup na kasama dapat, diba? Hindi, yan na yan. Tapos si Andre Blatch pa. So, 17. Pero bukas, Coach, manood ka dahil mamaya meron tayong pupunta tayo ron sa practice. So, meron tayong update bukas. Gabi yung practice nila Yung practice nila alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Meralco. Okay. Pwede pong pabahagi yung dalawa kong apo at saka yung... May apo ka na? May apo na si Coach. Coach Judy. Apo sa pamangkin. Apo sa pamangkin. Sige po. Coach, bate. Like po, pabati po si Jared at si Dara. Jared Dillinger? Jared. Saka si Dara. Saka po yung... Dara? Jana yata. Si Dindin. Anak ni? Anak ko po, si Dindin. Dindin. Hi, Dindin. Jared, Jara, Dindin. Hi. Happy watching. Like po, pabati po yung asawa ko si Chelo. Jealous ba? Selosa ba siya? Ha? Chelo. Hi, Chelo. Yan, Chelo. Hi. Parang yung pagkain yan sa Arab, diba? Chelo. Okay. Coach, salamat ha. Sige po, salamat po. Coach Judy. Bless you to si Coach Judy. Di natin natanong ko taga saan siya, pero anyway. From Black Hat Supremacy, sabi niya hindi dahil baka labag sa kanilang damdamin at ng SMC. Ha ha ha. Okay. Galing naman kay, asan tayo? Ito na. Christian Clement.
Siyempre para sa bayan, paano tayo mapipili ng FIBA para sa 2019 kung ibang players natin ayaw maglaro para sa bayan? Yun na nga. Or maingay muna. Pinipigilan mga mother teams nila maglaro para sa Gilas. Hanga pa rin ako sa mga past national teams. Proud sila magsuot ng Philippine jersey gaya ng 1998 Centennial. Totoo nga bang pinipigilan yan ang tarong dyan? Baka merong mga nangyayaring hindi natin alam. Insert background. Na dapat natin malaman. Pero hindi natin dapat malaman. Yun ba talaga ang storya? Chismis dito, chismis doon. Totoo ba yun? From Romeo Agulto, sabi niya, oo naman, napatunayan na yan. Sayang naman kung mawawala, basta kailangan sila. Galing naman kay... Sino ba to? Si Joshua JC. Pero kung ayaw talaga nila, mahirap pilitin ng ayaw. Tsaka pagdating na ng mismong laban, hindi nila ibigay 100% nila dahil sa may pinoprotektahan sila. Hayaan na lang natin yung willing talaga mag-sacrifice para sa bayan. Para sa bayan, tsak 100% ibibigay. Gaano ka kasigurado? From Jeff Cabrera, opo, kasi may puso. Pakibati po mga Binyan Laguna. Magsaside comment na lang ako kasi ganun. Sige. Galing kay Norman Alviar, wag na, total naman, lagi nilang tinatawag na kangkong ang team ni Tenorio. Ayaw ako mag-comment. Sige. From Giovanni Liel Lavilla, oo, si Junmar at saka si Pingris, pero depende pa rin sa team nila at saka nila willing ba sila ipahiram ng team nila. Si Jordan Clarkson, kung pwede maglaro sa Gilas, gusto niya, samantalang mga players natin dito, daming arte. Jordan Clarkson, kaya lang, hindi na pwede, 16 years old at least Para alam niyang hindi pwede. Si Gab Ferreras, di ba bineg off ni parang LA ang offer na maglaro sa Gilas based on an article. Si Junmar, okay naman as long as magpagaling muna yung naindang injury sa PBA. Ay, sa paa pala. Dapat todo focus rin si Sakuragi sa training. Right. From Dan Capis, Pingre sa Junmar, dapat talaga maglaro yan. Kahit wag na si Tenorio, marami namang guards na pwedeng pumalit sa kanya. Okay, galing kay Adrian Gonzalo, tingin ko dapat magpahinga muna si Junmar Fajardo dahil katatapos champion may injury pa. Kay Mark Pingris naman, sana pwede munang ipalit si Jay Washington. Kay Tenorio naman, pwede siguro ipalit si Baroka o Stanley Pringle dyan. Bigyan natin ng pagkakataon ng ibang magagaling na player na makapaglaro sa national team. Pabati po ang Gonzalo family. Sabi nila, sige. Okay. Paragua, kahit hindi na, ipaubayan na lang nila sa iba. Share naman, diba? Hay gandang Meg at Haji, pakibati naman kami nito sa Apari, Cagayan. Uy, Apari Cagayan. Hello po. Alrighty, okay. Napunta tayo na oras. Ano, may gusto mo sabihin kanina? Wala na. Okay ka na? Ayos na. Akala ko next time na lang. Next time na lang? Ay, pagka magtitweet po kayo, para makatulong po sa campaign po natin na makuha 2019 FIBA hosting, mag-hashtag po kayo, Puso 2019. Alright, so yun lang po. Hanggang August, yung bugso talaga, August 6, 5 p.m. Yung sabay-sabay tayo, Puso 2019. Hashtag Puso. August 6? August 6. The day before, i-anunsyo po kung sino ang mananalo. China or... August 7 na. August 7 na yan. Okay, sige. Alright, at Azal, maraming salamat sa View Blends. Please visit them at facebook.com/ViewBlendsPH. The House of Silhouettes, Pampered Butch Premium Organic Shampoo, Mr. Ami Sumang ng Amazing Playground, Mr. Defend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of their Aesthetics, Frank and Martha Graphics, My Jewelry Box, and of course, Prince Couture. Belated happy birthday po kay Janela May Pascua, kay Jaja, happy viewing, tsaka kay Tita Tessie. Tess De Los Santos, salamat po. Happy birthday po sa inyo, belated. Salamat po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Happy viewing po sa inyo dyan. At Patuwa family dyan po sa Liano, Caloocan City. Caminyo family, Tangub City, Misamis Occidental. Mama, Papa, I love you. Ginger, Ate Rose, at Miss Aiza, I love you. Coach Eric Altamirano ng NU Bulldog, salamat po. Ayan, and Sherwin Bringas ng DTC. Namimiss ko na yung phone ko. Yes, sa inyo. At saka si Sherwin, ginamusta kayo na kayo. Oo, ayan. At saka sino ba patina? Sports Radio. Yes. Maraming salamat. Yung aming app, malapit na akong lumabas. Abangan lang po ninyo para online through Android app or iPhone kayo makapakinig. Yun, ayos yun. Live as it happens ang app team mo nga airing po dyan sa Sports Radio 918. My wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, my base, Mami G, Daddy Dan, Mapala, Kuya King, at saka kay
Kuya Bunso. Muli ako po si Dennis Principe. Next, Yoso. And Haji Kami. Hanggang bukas. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports!